Kumusta kaibigan? Ako nga pala si Ravenna. Welcome sa Darkwind Drifter TV. Sasabihin ko sa inyo kung bakit madilim ang mundo at huwag kayong magtiwala rito. Sa bawat sulok ng mundong ito, may aninong gumagapang, mga ilaw na kumikislap, ngunit hindi tunay na nagbibigay liwanag. Mga pangako na sa simula'y matamis, ngunit sa huli nagiging lason. Akala natin, sapat na ang liwanag ng mundo. Kasikatan, kayamanan, layaw ng laman. Ngunit bakit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling hungkag ang puso? Sapagkat ang mundo ay nasa kadiliman. Unang Juan 5:19, alam natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng masama. Hindi lahat ng kumikinang ay liwanag. May mga ilaw na dinadala ka palayo sa katotohanan. May mga daan na sa unay tila tama, ngunit humahantong sa pagkawasak. Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas nito ay kamatayan. Ilang beses ka nang naniwala sa mundo, ilang beses ka nang nasaktan, nabigo, nawalan. At sa bawat pagbagsak, may bulong ang kadiliman. Sumuko ka na. Wala ng pag-asa, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Dahil sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na hindi namamatay, hindi kumukupas, hindi nagsisinungaling, hindi ka iiwan. Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Hindi maraming liwanag, hindi iba't ibang direksyon, iisa lang, hindi ang mundo, hindi ang sarili, hindi ang pansamantalang kasiyahan, kundi si Kristo Jesus lamang. Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mundo ay puno ng ingay, ngunit ang katotohanan, tahimik, ngunit matatag. Ang mundo ay puno ng tukso, ngunit ang liwanag ni Kristo nagliligtas. Ang mundo ay pansamantala, ngunit ang kanyang liwanag walang hanggan. 2 Korinto 4:4, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Kaya mag-ingat ka, hindi lahat ng nararamdaman mong tama ay tama, hindi lahat ng gusto mo ay makabubuti, sapagkat sa kadiliman, madaling maligaw, ngunit may pag-asa. Lumapit ka sa liwanag, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Efeso 5:8, dati kayong kadiliman, ngunit ngayon ilaw na kayo sa Panginoon. Mamuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Sa mundong ito na puno ng dilim, iisa lang ang liwanag na dapat mong sundan, si Kristo Jesus.